Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 18 to 24, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee, available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. At kung kayo interesado sa private reading, naka 30% discount tayo hanggang March 20, ayan, 2024. Yung link nasa description at sa pinned comment kung gusto niyo mag-book. Okay? Let's see. Cancer. What is up for this week? Lighten up. Ayan. Lighten up your mood. Oo. Wag daw masyadong mainit ang ulo. Pwedeng, yung iba, magre-relax. Magtatanggal ng nega energies sa paligid ninyo. 'Di ba? In any way you can. Sabi nga relax, see a movie. So, yung iba sa inyo manonood ng sine. Speak your world into being. So, some of you, maaring kailangan yung mag-open up with someone sa nararamdaman nyo para kahit paano mabawasan yung dinadala nyo dyan. 'Di ba? Minsan kailangan lang natin ng isang tao na handang makinig sa ating mga sasabihin, mga nararamdaman para, gumaan yung pakiramdam nyo. Kasi maaring yung iba sa inyo may mga kinikim-kim kayong sama ng loob. A win-win outcome is forecast. New Moon in Libra. Kahit anong direction to, kayo pa rin ang mananalo. Oo, meron pa rin naman. It's a win-win situation for both of you. So, if you are in a relationship o partnership, maaring magkakaroon kayo ng compromise agreement. Oo, mag-uusap kayo para pareho kayo mag-benefit, no, sa isang situation na pinroblema nyo before. Diba? So, let's see your overall energy this week for Cancer. Overall energy. 7 of Wands. You are protecting yourself. Meron kang, parang ito yung time na paninindigan mo yung sarili mo. Ipagtatanggol mo yung sarili mo. Lalo na kung yung iba sa inyo nasa social media, may mga nang babash, may mga negative comments about you. Ganun naman kasi, the moment na ipresenta mo yung sarili mo online, you are also allowing others na mag-comment about your life. So, nasa sayo na lang yan kung iti-take mo yun personally. So, yung iba sa inyo, meron kayong mga pag-aaralan, bagong opportunity na very curious kayo, pwedeng sa career nyo, sa business. Oo. Ito yung tipong hindi kayo magpapa-apekto sa sinasabi ng iba na, halimbawa, meron kang negosyong sinisimulan, tapos may magko-comment, "Uy, mahirap yan negosyo na yan. Oo, baka malugi ka lang." Diba? Minsan ganun Instead na in-encourage ka, dinidiscourage ka pa ng iba. So, wag mo silang pakinggan. Kung naniniwala ka sa ginagawa mo, sa produkto mo, sa serbisyo mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, then, i-pursue mo. Diba? All you need to do is to believe in yourself. Let's see your money, career, finances. You have the Queen of Cups, the Ten of Swords. Some of you are nasa-challenge sa financial situation ninyo. Di ba parang naiinip na? Meron kayong hinihintay na
magbunga. So, yung iba sa inyo is may mga business or investments na naiinip na kayo kung kailan ito mamumukadkad. Kung kailan ito magbo-bloom. You need more patience. Okay? Dito sa business na to or even sa career, no? Yung iba, naiinip na kailan ba yung promotion, kailan yung increase ng salary. Parating na yan. Oo. Bigyan nyo pa ng chance. Kapag this year walang nangyari, then move on. Pero kung bibigyan mo ng pagkakataon hanggang ngayong taon, maaring makakuha ka ng rewards. Yung iba sa inyo, sa trabaho, merong mga taong nag-e-enjoy na nahihirapan kayo. So, mag-ingat sa mga ganyang klaseng tao. Okay? Yung parang pinanonood ka lang na namumroblema ka. Alam mo yung tipong ang dami mo kailangang ayusin, asikasuhin, pero sila pinapanood ka lang na nagiging aligaga ka sa ginagawa mo. Hindi man lang mag-extend ng tulong. So, some of you are developing your independence. Oo. So, ito, meron kang creative ideas on how to create new money. Bagong pagkakakitaan. Nakakaisip ka ng bagong idea na pwede mong pagkakitaan. Go with the flow. Things may not go according to your plans, but there is something better for you to come. Just let it be. Go with the flow. Pag sinabi kasing go with the flow, kung ano yung ipresenta sa'yo, magre-react ka doon, 'di ba? Kapag hindi mo nakita yung resulta na gusto mo, at alam mong gumawa ka na ng action towards it, just let it be. Kasi nagawa mo na yung part mo eh. Maybe that's not for you or maybe that's for you. Depende sa kung paano mo iti-take yung resulta. Kumbaga sabi, do not resist. Let's see your love life. 9 of Swords. Stress. Pwedeng ang isa sa nagpapastress sa inyo ay may kinalaman sa pera, sa relationship. Pwedeng may mga nakikialam na sa family. Pwedeng iba sa inyo may karelasyon, partner, asawa. Tapos, merong mga kapamilya, in-laws na pinakikialaman yung inyong relationship. Yung mga decision making ninyo. Sa iba, nasa-stress sa ganon. Siyempre, kung kayo ay may asawa na, 'di ba? Siyempre dapat kayo na 'yun eh. Ibang ibang usapan na 'yun eh. Dahil meron na kayong commitment sa isa't isa. You have to be open to your person na, ito yung problema, pinakikialaman tayo ng in-laws mo. In-laws ko. Ganon. So, yeah. Patience is a virtue. Self-love. So, pagdating sa relationship, syempre, aalagaan mo, asikasuhin mo yung person mo, but not to the point na yung sarili mo is mapapabayaan mo na. Okay? Also need to love yourself. Take care of yourself. Yung mga single naman dyan, patience daw. Maghintay-hintay pa kayo. Tsaka minsan hindi na natin kailangan hintayin yan. Hanapin. You have to find that person. Go out, connect with others. 'Di ba? Kung magtatago ka lang, paano ang love life, 'di ba? Do not be tempted to lower your standards. Wag daw ibaba ang inyong standards. Pwedeng sa negotiation yan sa trabaho, sa business, sa career, even sa relationship.
too much concern with sexual matters. Okay. Yung iba sa inyo, maaring merong issue na kailangan yung ayusin sa relationship na may kinalaman sa sexual connection. 'Di ba? General energy yan. Obstacles to overcome. Ayan. Meron daw kayong malalagpasan na pagsubok. Oh, normal naman yung pagsubok. Ang importante na lusutan natin, 'di ba? Ayan. So overcome niyo yung obstacle na yan. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.